Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Agarang pagsasaayos ng mga kalsada at ospital sa Cebu, ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yan ang MBC TV Network News, ni Rovic Manuel. Ipinagutos ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at ospital sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol na nag-iwan ng malawakang pinsala at casualties sa lugar. Sa panayam ng DZRH kay Dizon, kahapon ay sinimulan na umano nilang lagyan ng temporary solution sa mga kalsadang apektado upang madaanan na ng rescue teams at ng emergency vehicles. Sinabi nito na isa sa prioridad nila ay ang agad na maisaayos sa mga ospital kung saan karamihan ng mga apektadong residente ay wala nang mapwestohan. Pinaka-importante din po kaya nga magawa yung ospital sa Bugo. Kasi ngayon yung mga kababayan po nating injured nasa labas po ng ospital kasi hindi po pa nakiklear yung structure ng ospital. Kasi alam naman, may aftershock pa nung nandun kami at least 3-4 yung naramdaman natin. Ngayon po, nagbigay ako ng instruction kailangan isang araw lang maklear na natin yung ospital. At talagang ayusin na agad para magamit na yung operating room, yung emergency room saka yung delivery room. Bagamat wala namang bumagsak na tulay dulot na lindol, tiniyak pa rin ni Dizon na magsasagawa pa rin ng DPWH ng malawakang structural inspection sa Cebu. Isa ring mariing binanggit ng kalihim na sa ganitong mga sitwasyon, hindi uubra ang mga substandard na trabaho, lalo na sa mga infrastruktura. Realization na hindi pwede substandard pagka po mga struktura. Hindi po talaga pwede. Hindi po talaga pwede. Ito po ay, kasi buhay po ang pinag-uusapan natin dito, Katunying ka, Jerry, no? Talagang hindi po pala pwedeng kompromiso yung mga building na yan. Sa ngayon, sumipa na sa halos 70 ang nakumpirmang nasawi dahil sa nangyaring malakas na paglindol. Samantala kaninang alas 10 ng umaga, personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Bogo City para personal na makita ang kalagayan ng mga residente at infrastrukturang napinsala na nangyaring pagyanig. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, TNT nakatutok sa relief at rehabilitation sa Cebu, full alert status, mananatili. Patuloy ang pagtugon ng iba't ibang unit ng Philippine National Police para tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatutok ngayon ang pambansang pulisya sa relief and rehabilitation operations at pagpapanatili ng seguridad sa mga lugar na apektado para maiwasan ang mga insidente ng looting. Ayon kay Tuanyo, itigil na rin ang search and retrieval operations kagabi, dahil nahanap na ang mga nawawala sa ngayon, nananatili sa full alert status ang TNT, upang masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga residente. Samantala, nasa 2,250 na mga pulis ang pinakilos na ng PNP, maliban sa bulto ng puwersa mula sa Police Regional Office 7, nag-deploy din ng augmentation ang Police Regional Office 8, Police Negros Island Region, at iba pang mga unit. Iniulat din ni PNP Directorate for Police Community Relations Deputy Director Brigadier General Antonio Maraleg, na 34 na PNP stations ang napinsala ng lindol, at 37 tauhan ng PNP ang naapektuhan ng lindol. Yun din po sa ating DRDO, tinigil po yung search and retrieval operations kagabi pa po, sapagkat ito yung kaugnay ng mga paghahanap po nila ng mga na-injured po is natapos na po kagabi. Kaya ang concentration po natin ay relief and rehab operations na lang po. Kaya mananatili na full alert pa rin po ang PNP. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.